Sa ikalawang session, binigyang kapangyarihan upang mamahala. Matututuhan ninyo ang halaga ng pamamahala at ang biyaya sa inyong buhay upang makapamuhay kayo tulad ni Jesus sa mundo. Yes! 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 Amen! Welcome sa pag-aaral na ikalawang sesyon ng walang makapipigil na pinamagatang binigyang kapangyarihan upang mamahala. Makakaupo na po kayo, magsimula na tayo. Magbalik tanaw sa nakaraang aralin. Ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Doon tayo natapos sa huling sesyon. Tayong lahat ay bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay hindi hati-hati, kundi buo. Amen? Pag narinig ninyo ang salitang Kristo, kailangang isama ninyo ang inyong sarili sa usapin. Dahil sa ginawa niya, naging kaisa niya tayo. Mainam na tayo mag-amen. Ngayong naunawaan natin na kasama tayo sa bagong tipan kapag binanggit nito si Kristo, ating suriin ang masiding panalangin ni Pablo sa aklat ng Epeso. Hiniling ni Pablo na maunawaan natin kung ano ang hindi masukat at walang hanggang kadakilaan. Narinig niyo ba yon? Okay, pakinggan natin ulit. Hindi masukat. Okay, hindi masusukat. Walang hanggan. Hinihigitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Pakisabi nga, amen? Matindi ang lawak na pinakakahulugan nito. Hindi ba totoo ito? Sangayon ba kayo na ang Panginoong Hesus ay merong hindi masukat at walang hanggang kapangyarihan? Sangayon ba kayo? Sangayon ba kayo na ito ay higit sa anumang kapangyarihan sa mundong ito maliban sa Ama? Pakisabi nga, amen. Masasabi mo rin ba ito hinggil sa iyong sarili? Nakarinig ako ng mahinang Ang mas mahalaga, kaya mo bang paniwalaan ito? Kung hindi, hiniwalay mo ang iyong sarili kay Kristo. Bahagi ka ba ng ibang katawan? Hindi ka ba bahagi ni Kristo? Masasabi mo ba dyan, medyo lumalayo ka na? Malayo nga ba? Babasahin ko sa inyo ang buong talata. Hindi masukat at walang hanggan ang kapangyarihan niya sa atin na nananalig sa Kanya. Tayong tinutukoy niya sa pasimula pa lang. Ito ang nagagawa ng tradisyon. Tayo ang pinatutungkulan ni Pablo nang manalangin siya. Bakit? Dahil tayo ay bahagi ni Kristo. Sa makatuwid, ang kapangyarihang meron siya, meron din tayo. Ituloy natin ang panalangin niya. Gaya ng kanyang kapangyarihan na kanyang ginamit kay Kristo nang kanya itong binuhay mula sa kamatayan at iniluklok sa kanyang kanan sa kalangitan. Yan ang Efeso 1:19-20. Naniniwala ba kayo ng Panginoong Hesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay at naluklok ngayon sa pinakamataas na kapangyarihan? Kung gayon, magsabi ng oo. Okay. Kung Kristiyano ka, gayon na nga. Masasabi mo rin ba ito tungkol sa iyong sarili? Malamang, hindi ganon ang tingin ng marami. Basahin natin ang Roma 6:4. Sabi ni Pablo, tayong nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. At gaya ng pagkabuhay ni Kristo, sa luwalhati ng Ama, tayo namay lumalakad sa bagong pamumuhay. Tayo ang katawan ni Kristo. Sa makatuwid sa sandaling tayo ay nailubog sa Kanya na bago ang ating buhay. Amen? Kay Kristo tayo ay namatay, inilibing at nabuhay. Bilang mga bagong nilalang, namumuhay tayong gaya niya. Sana'y nanonood ito sa inyong isip. Nanonood ba? Muli, tayo ay kay Kristo. Tayo ay Kristo. Tayo ay katawan niya. Tayo ay kaisa niya.
Ayon sa Efeso 1:20, kay Kristo ay tayo'y naluklok sa lugar ng pamamahala. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na lugar ng kapangyarihan, maliban sa Ama. Andyan pa ba kayo? Ayon sa Efeso 1:21, si Kristo ay nakaposisyon sa kataas-taasan. Hindi mataas lang, higit sa lahat ng paghahari, pamamahala, at kapangyarihan. Saklaw na lahat. Di ba? Lahat ng paghahari, pamamahala, at kapangyarihan, hindi lamang sa ngayon kundi sa darating pang panahon. Naniwala ba kayong si Jesus ay naluklok sa pinakamataas na trono ng kapangyarihan sa sanlibutan? Talaga? Kung Kristiyano ka, naniniwala ka. Masasabi mo ba ito tungkol sa iyong sarili? O ang mas mahalaga, paniniwalaan mo ba ito tungkol sa iyong sarili? Kung hindi, inihiwalay mo ang iyong sarili kay Kristo. Bahagi ka ba ng ibang katawan? Ang katawan ba niya ay hiwa-hiwalay? Hindi. Ika'y bahagi kay Kristo, tayong lahat ay na kay Kristo, tayo'y katawan niya. Kaya sabi ni Pablo sa Efeso 2:6, tayo'y binuhay na kasama niya at pinaupong kasama at katabi niya sa kalangitan. Dahil sa ating pakikiisa kay Jesucristo. Kaya gaya ng pagkaluklok kay Jesus sa kay taas-taasan, mas angat sa lahat ng paghahari, gayon din tayo. Sana'y nakuha niyo ito. Kasi hindi kayo aangat ng lampas sa inyong paniniwala. Kung hindi ninyo paniniwalaan ito, patuloy kayong mamumuhay na gaya ng ibang tao. Nasa ilalim ng bunga at parusa ng pagbagsak ni Adan. Andiyan pa ba kayo? Mga kapatid, naglalatag tayo ng pundasyon dito. Kung wala ang pundasyong ito, ay wala akong anumang pwedeng patunayan. Ito'y napakahalaga. Pakisabi ng amen. Ito ang ginawa ni Jesus para sa atin sa Kalbaryo. Kamanga-manga ito sa akin. Amen? Ngayon, ang ulo ay hindi hiwalay sa katawan. Tayong lahat ay nakaluklok sa lugar ng pamamahala at kapangyarihan sa kalangitan. Sa makatuwid, tayo'y nasa isang lugar na mas mataas sa anumang puwersa dito sa mundo. Maliwanag itong itinuro ni Pablo sa iglesia sa Korinto. Handa na ba kayo sabihin niya kahanga-hanga ito? Pakinggan ninyo ito. Unang Korinto 3:21 hanggang 23. Makinig kayong mabuti. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at hinaharap. Kayo'y kay Kristo at si Kristo na may sa Diyos. Kasasabi lang niya na ang mundo ay sa inyo. Ang buhay ay sa inyo. Ngunit hindi niyo ito maangkin hanggat di kayo naniniwala. Basahin natin muli ang Roma 5:17. Lahat ng tumanggap ng masaganang biyaya at pinawalang sala ay maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Sabihin niyo ulit, sa pamamagitan ni Kristo. Kapag sinasabing sa pamamagitan ni Kristo, sinong kasama dito? Kasama ka. Ikaw maghahari sa buhay. Hindi mundong maghahari sa iyo. Tayo ang dapat mamamahala sa mundong ito. Kung may mga bagay na mali at nananatiling mali sa ating harapan, ito'y dahil isinuko natin ang ating otoridad. Tumataas ang boses ko. Medyo nagagalit ako pag laging Diyos ang sinisisi sa mga sitwasyon. Nasusundan niyo ba ako? May isang lingkod ng Diyos na nagbigay ng mensahe sa amin ng aking asawa na hindi ko malilimutan. Ito'y bago pa ako pumasok sa ministry. Itong taong ito ay kilalang lingkod ng Diyos. Lumapit siya sa aking asawa. Anya, sabihin mo sa iyong asawa, meron akong mensahe mula sa langit para sa kanya. Marami ng taong nagbigay sa akin ng prophetic words. Marami, daan-daan, humigit kumulang, 10 lang ang nakapagbago ng buhay ko. Isa ito ron. Tiningnan niya ang aking asawa at nagbabala. Sabihin mo sa iyong asawa, pag hindi siya kumilos sa ibinigay ng Diyos na kapangyarihan sa kanya, may ibang kukuha nito at gagamitin ito laban sa kanya. Umabot ng 8 taon bago ko maunawaan ang sinabi ng lalaking iyon. Ngunit sasabihin ko ito sa inyo ngayon, kayo na kay Kristo. Dapat kayong maghahari sa buhay na ito. At kung palpak ang nangyayari, hindi ito kasalanan ng Diyos.
Magandang pangangaral. Amen. Sinabi ni Jesus, kung papaano ako sinugo ng Ama, gayon din kayo isinusugo ko. Pakinggan ang kanyang salita. Kung paano ako sinugo ng Ama. Dumating siya upang wasakin ang gawa ng Diablo. Sabi ng Biblia, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Sa makatuwid, wasakin ang epekto ng ginawa ni Adan. Ang tinutukoy natin ay mga karamdaman, peste, lindol, lahat ito. Tama? Sino ang mabuting halimbawa kundi si Jesus mismo? Hindi siya nalupig ng mundo bagkus napagharian niya ito. Nang dumating ang bagyo upang manira, kinausap niya ito. Inutusan niya ang hangin at ang dagat na pumayapa at sila'y sumunod. Nang kailangan ng pagkain para sa mga tao sa ilang, sa kaunting pirasong tinapay at isa, napakain niya ang 5,000 tao at ang sumunod na 4,000 tao. Nung wala siyang bangka at kailangan niyang pumakabilang ibayo upang mangaral, lumakad lang siya sa ibabaw ng tubig. Inutusan niyang matuyot at wag nang mamunga ang isang puno ng igos na bata pa. Ibinalik niya ang natagang tenga ng isang lalaki. Nilinis niya ang mga may karamdaman. Pinalakad niya ang mga pilay at lumpo, binigyang paningin ng mga bulag at pandinig ang mga bingi. Hindi siya nasindak ng mga taong sinapian ng demonyo. Tinangka siyang ihulog ng mga tao sa bangin, ngunit dumaan lang siya sa kanilang harapan papalayo. Pinahanap siya ng mga pinuno, ngunit hindi siya makita. At mahaba pa ang talaan. Sinabi niya sa atin, sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Gusto mo ba ng mga pambihirang katuruan mula kina John at Lisa Bibir? Kung may kilala kang marunong magsalita ng ibang wika maliban sa Ingles, bisitahin ang cloudlibrary.org. Piliin ang iyong wika. Piliin ang iyong mapagkukunan ng impormasyon mula sa extensive library. E-books, kabuuan ng teaching curriculum, videos, audio messages. Mag-register upang makatanggap ng mga bagong mapagkukunan ng impormasyon. Matuto pa tungkol sa cloudlibrary.org. Kailan tayo titigil sa paglalagay lamang ng mga salita ito sa poster at simulang paniwalaan ng mga ito? Naghari siya sa buhay. Naghari siya laban sa mga katunggali at kahirapan. Dinala niya ang langit sa lupa. Naglagay siya ng pamantayan at inasahan niya na higit pa roon ang ating gagawin. Muli nating tingnan ang Roma 5:17. Lahat ng tumanggap ng masaganang biyaya, sabihin niyo ito, at pinawalang sala sila'y maghahari sa buhay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang susunod na tanong, paano tayo maghahari sa buhay? Ang sagot, sa masaganang biyaya ng Diyos. Nakita niyo ba nakasulat sa Biblia? Naghahari tayo sa buhay sa biyaya ng Diyos. Gusto kong ulitin natin lahat ito. Sasabihin ko, uulitin nyo. Naghahari kami sa buhay. Pakinggan niyo yung sinasabi ninyo. Sa biyaya ng Diyos. Lahat ng tumanggap ng masaganang biyaya ng Diyos at pinawalang sala ay maghahari sa buhay. Maghahari tayo sa buhay sa biyaya ng Diyos. Napakalaking disconnection meron ngayon ang mga simbahan sa Amerika. May survey na ginawa sa buong Amerika, 1 taon at kalahati na ang nakaraan. Ginawa ito sa magkabilang dulo. Libo-libong Kristiyanong tinanong, mahigit 5,000 Kristiyano. Ang tinutukoy natin ay ang mga born-again Christians na naniniwala sa Biblia at nagsisimba. Sa naturang survey, hiningan sila ng 3 o higit pang kahulugan ng biyaya ng Diyos. Karamihan sa mga tugon sa survey ay kaligtasan, isang libre at di pinaghirapang regalo, at kapatawaran ng kasalanan. Masaya ako at naunawaan natin na tayo naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi natin ito kayang bilhin dahil regalo ito ng Diyos. Tama? Dahil sa biyaya ng Diyos napatawad tayo sa ating mga kasalanan. Salamat sa Diyos at alam ito ng mga Kristiyanong Amerikano. Napakabuti talaga ng ginawa ni Martin Luther.
Subalit may trahedya din tayong makikita sa survey. 2% lamang o saktong 1.9% sa 5,000 Kristiyanong tinanong ang nagsabing ang biyaya ay pagbibigay kapangyarihan ng Diyos. Ngunit yun nga ang eksaktong kahulugan ng Diyos sa kanyang biyaya. Sinabi niya kay Pablo sa 2 Korinto 12:9, ang tulong ko ang tanging kailangan mo. Isigaw natin tumuli. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan sa iyong kahinaan. Kung meron kang Bibliang Red Letter Edition ng mga salita ni Jesus ay kulay pula ang titik, at iyong basahin ay 2 Korinto 12:9, ang mga salitang ito ay pula, ang titik hindi itim. Ibig sabihin, hindi ito mga salita ni Pablo, ito'y mga salita ng Diyos mismo. Para sa Diyos, ang kanyang biyaya, ang kapangyarihan niya. Ngunit 2% lang ng mga Kristiyanong Amerikano nakakaunawa nito. Ganito ang isinulat ni Apostol Pablo sa simbahan ng Korinto. Sinabi niya, ibabalita namin sa inyo ang biyaya ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Sila'y kusang loob na nagbigay ng di lamang ayon sa kanilang kakayanan, kundi higit pa. Ano ang kayang ibigay sa atin ng biyaya ng Diyos? Magbigay ng higit pa sa ating kaya. Ang aking kapangyarihan ay nahayag sa iyong kakulangan ng kakayanan. Nakukuha niyo ba ito? Paano inilarawan ni Apostol Pedro ang biyaya ng Diyos? Sabi niya sa 2 Pedro 1, mapuspos kayo ng biyaya ng Diyos na tinanggap natin sa kapangyarihan. Isigaw nga natin. Kapangyarihan. Hindi yan ang pagsigaw. Ulitin natin. Tinanggap natin ang kapangyarihan sa lahat ng bagay na magtuturo sa atin maging makadiyos. Kaya tinuturing ni Pedro ang biyaya ng Diyos na kanyang kapangyarihan. Alright? Palawigin nga natin ito. Balikan natin ang original. Ang salitang Grego para sa salitang biyaya ay laging ginagamit ay charis. Ayon sa Strong, ang kahulugan ng charis ay regalo, pabor, pakinabang, at bukas palad. Kung kukunin mong kahulugan na galing sa Strong at iuugnay kasama ang mga piling talata sa aklat ng Epeso, Galacia at Romano, makukuha mong kahulugan ng biyaya na pamilyar sa mga Kristiyanong Amerikano. Ngunit hindi dito huminto ang Strong. Itunuloy niya ang kahulugan ng Gregong salitang charis bilang makadiyos na impluensya sa puso at refleksyon nito sa buhay. Makikita ninyo na may panglabas na refleksyon na nagaganap sa loob ng puso. Ito ang kapangyarihang dulot ng biyaya. Naalala ninyo sa aklat ng mga Gawa 11:23, sinabi ng Biblia, dumating si Barnabas sa simbahan sa Antioquia at nakita niya ang katibayan ng biyaya ng Diyos. Hindi siya nakarinig tungkol sa biyaya ng Diyos. Nakita niya ang kapangyarihang dulot nito sa kanilang mga buhay. Nakikita niyo ba ito? Sa Amerika, hindi ganito. Amerika, ang biyaya ay hindi nakikita. Hindi kita ang refleksyon nito. Dahil ito ay isang bagay na nag-aalis ng kasalanan sa Amerika at nagbibigay sa atin ng tiket papuntang langit. Napakaraming Kristiyano sa Amerika na namumuhay gaya ng ibang tao sa mundo. Ibinaba nila ang biyaya ng Diyos mula sa pagiging kapangyarihan, naging pantakip na lamang. Andiyan pa ba kayo? Sa isang encyclopedia, ang salitang charis ay ang presensya ng Diyos na nagbibigay kapangyarihan. Para sa akin, makaraan ng maraming taon ng pag-aaral, ang biyaya ng Diyos ay libreng pagbibigay kapangyarihan upang lampasan pa ang ating natural na kakayanan. Yan ang biyaya ng Diyos. Kailangan ko bang ulitin ito? Libreng pagbibigay kapangyarihang mula sa Diyos upang malampasan pa ang ating natural na kakayanan. Bakit trahedyang maituturing na 2% lang ng mga Kristiyanong Amerikano nakakaunawa nito? Bayaan ninyong magbigay ako ng isang pagsasalarawan, okay? May isang pananaliksik na nadiscover sa isang maliit na tribo sa Africa. Sila'y nakatira sa ilang. Upang makakuha ng malinis na tubig, kailangan nilang maglakad ng 2 milya araw-araw tungo sa pinakamaliit na bukal. Umigib at pasinin ang mabigat na lalagyan ng tubig pabalik sa kanang lugar. Pag kailangan nila ng pagkain, hindi basta pupunta ang hayop sa tribo at sabing, ako ang inyong pagkain. Sibatin mo na ako. Kaya kailangan nilang mangaso. Pag may nahuli silang usa, 8 hanggang 9 na milya ang layo mula sa kanilang kampo sa ilang, kailangan nilang pasanin ang napakabigat na hayop pa uwi.
Pag kailangan nila ng gamot, pupunta pa sila sa pinakamalapit na baryo na kulang sa 35 milya ang layo. Kaya kailangan nilang maglakad ng 35 na milya papunta at pabalik para kumuha ng gamot. Alam niyo ba kung anong ginawa namin? Tinan nga natin ang kahulugan ng salitang biyaya. Babasahin ko ulit ito sa inyo. Bibigyan namin sila ng regalo. Bibigyan namin sila ng makabubuti sa kanila. Gagawa namin sila ng mabuti. Magiging bukas palad kami. Nagdesisyon kaming bigyan sila ng bagong 2012 Land Rover. Ipinadala namin ang Land Rover sa Africa at ipinarada sa labas ng tribo. Kinuha namin ang pinuno at ang kasamahan nito. At ipinakita namin ang Land Rover. Sabay sabi, Chief, ito'y regalo namin sa inyo. Pinasok namin ang pinuno sa sasakyan at pinandar ang makina. Sabi namin, Chief, itong Land Rover ay magaling. Meron itong aircon. Kaya pag sobrang init sa labas, pindutin mo lang ang buton na ito at idaya lang thermostat at lalamig na sa loob nito. Hindi lang yan, Chief, meron din heater. Kaya pag gabi na, napakalabing naman, pindutin mo lang ang buton at medyo iinit na sa loob para hindi ka ginawin. Hindi lang yan, Chief. Meron din itong XM satellite na radio. Ano ibig sabihin nito? Chief, pwede ninyo ring marinig ang NBA Finals ng live sa next season. Alam niyo ba kung ano pang meron dito, Chief? Meron tayong DVD player. Naglabas kami ng mga bala ng Tron at Avatar. Ipinasok namin ang Avatar na manghasya sa mga asul na tao. Hindi lang yan. Meron din tayong CD player. Naglabas kami ng United Worship CD. Napagpala si Chief sa worship na pumuno sa sasakyan. Nang lumabas kami, nagtanong ang pinuno, anong ibibigay ko sa inyo kapalit nitong sasakyan? Ay hindi po, Chief, wala po. Ito'y aming regalo dahil sa pagmamahal namin sa inyo. At umalis na kami. Ngunit na makaalis na kami, makaraan ang ilang araw, nalaman naming naglalakad pa rin sila ng malayo araw-araw para maghihib ng tubig. Binubuhat pa rin nila ang mga hayop na kanilang nahuli pabalik sa kanilang kampo. Naglalakad pa rin sila para kumuha ng mga gamot. Bakit? Nakaligtaan naming sabihin kay Chip na ang pangunahing gamit ng Land Rover ay sasakyan. Nakaligtaan din nating sabihin sa simbahan sa Amerika na ang pangunahing gamit ng biyaya ng Diyos ay upang magbigay kapangyarihan. Teka muna, John, sabi mo, pangunahin? Yan ang dahilan kung bakit hindi ako makapalakpak kasama ng mga taong ito. Sabi mo, pangunahing kahulugan. Tama, pangunahing kahulugan. Alam niyo, isang araw, ako'y naglalakad sa loob ng aking bahay. Wala noon ang aking pamilya. Kalating oras na ako nananalangin na magtanong sa akin ng banal na espiritu ng tanong na hindi ko makakalimutan. Sinabi niya, anak, papaano ko ipinakilala ang biyaya sa bagong tipan? Bilang may akda ng 14 na libro, yun ay isang tanong na makahulugan sa akin. Kapag ako'y nagsusulat ng libro at meron akong ipinakikilalang salita at hindi gaanong alam ng mga tao, kailangan kong ibigay ang pangunahing gamit nito. Maaari din ako magbigay ng pangalawa o pangatlong kahulugan nito, ngunit kailangan ko muna magbigay ng pangunahing kahulugan. Nakakasunod ba kayo? Bayaan ninyo masiguro ko na nagkakaintindihan tayo. Kung ako'y susulat sa chip ng tribo ng Africa, alam nyo kung ano ang una kong sasabihin. Chip, bibigyan ka namin ng isang bagong 2012 Land Rover. Ang pangunahing gamit nito ay transportasyon. Hindi nyo na kailangan maglakad ng malayo araw-araw para maigib ng tubig. Pwede na kayong mag-drive para isakay ang naigib ninyo. Hindi nyo na kailangan buhatin ng hayop na nahuli ninyo. Pwede na kayong mag-drive para isakay yung pabalik sa kampo. Nasusundan nyo ba ako? Hindi na kailangan maglakad ng malayo papunta sa pinakamalapit na baryo. Magdadrive na lang kayo para kumuha ng gamit. Bakit ko kailangan sabihin dito sa kanya? Kasi ang chief ng tribo ay hindi nakakita ng sasakyan sa buong buhay niya. Sa susunod, sasabihin ko sa kanya ang aircon at ang heater, sa pangatlong talata, yung XM satellite radio, sa pang-apat, yung DVD at CD player naman, pero sasabihin ko sa kanya ang pangunahing gamit kapag ipinakilala ko mga ito. Tama? Nagtanong sa akin ng Diyos. Tanong niya, anak, paano ko ipinakilala ang biyahe sa bagong tipan? Buong katapatan kong sinabi, hindi ko po alam. Kaya tiningnan ko sa aking computer, sa Bible Concordance, kung paano ipinakilala ng Diyos ang biyaya sa bagong tipan. Gusto niyo makita ito? Juan 1:16, ganito niya ipinakilala. Tingnan ninyo ang sinasabi nito. At dahil siya ay puspos. Sino ang tinutukoy na siya? Si Jesus. Dahil si Jesus ay puspos ng pag-ibig, tayo'y tumanggap sa kanya ng biyaya. May kaibigan ako na nakatira sa Athens, Greece. Siya ay mabuting anak ng Diyos. Siya at ang kanyang asawa ay nasa ministeryo sa loob ng 4 na henerasyon. Sila'y parehong pinanganak sa Greece. Hindi lamang sila'y pinanganak sa Greece, nakapagsasalita din sila ng Grego, nakapag-aral ng sinaunang Grego. Sa kanya ako kumonsulta. Sumulat ako sa kanya at sinabi ko, Pastor Panis, pakisabi nga kung anong ibig sabihin dahil siya ay puspos. Tayo ay tumanggap ng biyaya. Ano ibig sabihin ng abot-abot na biyaya?
Nag-email siya at sumagot ng ganito, gustong iparating ng apostol ang masagana at mayamang biyaya ng Diyos. Nais niyang iparating sa atin ang nag-uumapaw na yaman ng biyayang sumasa atin. Ano nag-uumapaw na biyaya ng Diyos na para sa atin? Ibinigay niya sa atin ang kapuspusan ni Jesus. Okay, hindi niyo ito nakukuha. Okay. Sabihin natin kasalukuyang ginaganap ang NBA Finals. Gagamitin ko itong halimbawa. Halimbawa, pumunta ako sa Pine Creek High School sa kanilang varsity basketball team at lumapit ako sa isang player na laging bangko pag may laro. Tininan ko ang bata. Sabay sabi ng, meron kaming scientific na paraan para mailagay sa iyo ang kakayanan ni LeBron James. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng batang ito sa akin? Ilagay mo sa akin yan ngayon din. Anong gagawin niya? Siya ay papasok sa Pine Creek at mananalo sila sa tournament. Tapos pupunta siya sa NBA at magiging MVP pagkatapos ng ilang taon. Halimbawa, lalapit ako sa isang freshman architect student sa University of Colorado at sasabihin ko, meron kaming scientific na paraan para mailagay sa iyo ang buong abilidad ni Frank Lloyd Wright, ang pinakamagaling na arkitekto sa 21st century. Ano sa tingin mo sasabihin ng bata sa akin? Ilagay mo na sa akin ngayon. At anong susunod nang gagawin? Titigil sa pag-aaral at sisimulan niya na ang kanyang award-winning na hanap buhay. Paano kung lapitan kong isang negosyante sabay sabing, meron kaming scientific na paraang para mailagay sa iyo ang abilidad ni na Steve Jobs at Bill Gates? Ano sa tingin niyo sasabihin niya sa akin? Pare, now na. Ibigay mo sa akin yan ngayon din. At anong susunod niyang gagawin pagkatapos ito? Mag-iisip siya ng paraang pagninegosyo na hindi pa niya naisip kailanman. Hindi man naibigay sa atin ang biyaya ng kakayanan ni Bill Gates o Steve Jobs o LeBron James o Frank Lloyd Wright o Albert Einstein o Beethoven, ibinigay sa atin ang kapuspusan ng biyaya mismo ni Jesus. Yan ang kapangyarihan. Amen? Kaya nga naisulat ni Pedro sa kanyang liham sa 2 Pedro 1:3 at 4 na ang biyaya, basahin ninyo dito, dahil sa biyaya tayo ay ginawang kabahagi sa kalikasan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kalikasan? Itong kahulugan, tumutukoy sa pangunahing katangian ng isang tao. Naintindihan niyo ba kung ano ibibigay ng biyaya sa atin? Binigyan tayo ng kapuspusan ng pangunahing katangian at karakter ni Jesus. Ito marahil ang dahilan ni Apostol Juan nang siya ay mga 80 taong gulang ay naisulat niya ito. Sapagkat tayo'y tulad ni Jesus, kahit nasa daigdig pang ito. Teka lang, sandali lang. Di nyo nakuha. Narinig nyo ba ito? Tayo'y tulad ni Jesus. Kahit nasa daigdig pang ito. Hindi yan sinasabing tulad ni Jesus ganun din tayo pagdating ng milenyo. Hindi yan sinasabing tulad ni Jesus ganun din tayo sa langit balang araw. Hindi yan sinasabing tulad ni Jesus ganun din tayo sa kabilang buhay. Tulad tayo ni Jesus kahit nasa daigdig pang ito. Kaya nakakaramdam ako ng galit kapag may nangangaral at seryosong tono ay magsasabing, alam nyo, tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo naiiba, tayo mga napatawad lang. Sa tingin ko, dapat iop ang mic ng taong yun at mabilis na tumakbo palabas sa building dahil nagbabahagi sa ng doktrina ng demonyo. Tinatanggalan niya ng kapangyarihan ng simbahan. Kahit kalikasan mas mainam ang itinuturo sa atin kaysa dito. Nakita ba ninyo ang leon ng anak ng aso? Nakita na ba kayo ng mamahaling kabayo nagsilang ng bulate? Tayo'y kanyang mga anak, ayon sa Biblia. Tayo'y buto ng kanyang buto. Tayo'y laman ng kanyang laman. Sabi ng Biblia, minamahal, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kung sino siya, yun tayo sa mundong ito. Yan ang nagagawa ng biyaya sa atin. Ay, nako. Sobrang saya ko sa sermon ko. Yan ang nagawa ng biyaya para sa atin. Alam nyo, ang kakaibang reliyong ito ay sobrang, itong dahilan kayang ginawa ni Jesus ay mas maluwalhati. Pag pinag-isipan mong mabuti, kumuha siya ng walang kwentang tulad natin at ginawa niyang kagaya niya.
Sobrang grabe ito. Ginawa niyang sobrang tindi ang biyaya. Kaya ako namamanga. Kaya ako nag-aapoy din paglipas ng 30 years. Kaya ang nanay ko ngayon ay namimigay ng mga libro ko. Hindi ako sumuko sa kanya. Sasabihin ko sa inyo, siya ay naligtas. Itong dahilan kaya naisulat ni Juan sa kanyang liham, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat na mamuhay tulad ni Jesus. Mamuhay tulad niya? Paano natin gagawin iyon? Hala, isigaw ninyo. Kaya ang susunod na dapat itanong ay, paano ba namuhay si Jesus? Sasagutin natin yan sa susunod na sesyon. Magkita-kita tayo muli. Sa ikatlong session, naiiba. Susuriin natin ang paghahari ni Jesus at ang ibinigay ng pananampalataya na daan upang maging impluwensya tayo sa lipunan.